Nagsisimula ang pelikula sa taunang China-Korea Summit na ginanap sa China, kung saan isang babaeng nagngangalang Xiong Yi ang nagsasali ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang grupo ng mga ministro. Sa oras ng pahinga, pinuri ng lahat si Xiong Yi para sa kanyang trabaho at tila napakasaya niya. Gayunpaman, ibang-iba ang mga bagay sa loob. Unang araw ni Xiong Yi sa trabaho at kinakabahan siya tungkol dito. Kaya naman, tumungo siya sa banyo upang pakalmayan ang sarili. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang tiyuhin. Si John Bay, na nagsabing sa wakas ay natagpuan na niya ang taong hinahanap niya sa nakalipas na 10 taon. Nang marinig ito, agad na nawala ang kaba sa mukha ni Xiong Yi at umalis siya sa mahalagang tuktok at tumungo sa paliparan. Ang susunod na eksena ay nagbabalik sa atin sa 1993 sa Incheon, Korea. Sina Xiong Yi at Do Suk, dalawang retiradong opisyal ng hukbo, na ngayon ay nagtatrabaho bilang mga taga-singil ng utang para sa isang kumpanya ng pananalapi, ay naglalakad sa kalye. Nabunyag na ang dalawa ay walang matatawag na pamilya, kaya't magkasama pa rin silang nakatira, kahit na matapos ang kanilang mga araw sa hukbo. Sa pagitan ng dalawa, si Do Suk ang mas mapilit na karakter, habang si Xiong Yi ay masayang sumusunod sa mga utos. Kalaunan, nakasalubong nila ang isa sa kanilang mga kliyente na nagngangalang Mayongja at ang 9 na taong gulang nitong anak na si Xiong Yi. Hindi ibinabalik ni Mayongja ang pera ng duo sa nakalipas na 2 buwan, kaya nagsimula siyang tumakas nang makita niya sila. Gayunpaman, mabilis siyang nahuli. Pagkatapos ay tinanong siya ni Do Suk at John Bay at hiniling na ibalik ang $750 na hiniram niya 2 buwan na ang nakalilipas. Sumagot ang isang Mayongja na hindi niya kilala na nahuli siya dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nangako siyang babayaran ang pera sa susunod na buwan. Nang marinig ito, dinakip ni Do Suk ang kanyang maliit na anak na babae at sinabi sa kanya na palalayain lamang niya ito kapag nabayaran na ng buo ang pera. Kaya, nahuli ni Do Suk ang maliit na Xiong Yi bilang isang payon. Habang dinadala ang batang babae, sumigaw siya para tawagin ang kanyang ina. Ngunit walang sino man sa karamihan ang humakbang papalapit. Maging si Mayongja ay nag-aatubiling pinanood na parang may pumipigil sa kanya. Pagkatapos ng insidente, pumunta si Mayongja sa tindahan kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang asawa. Sinubukan niyang humingi ng pera. Ngunit pinagalitan lang siya ng may-ari sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang ilegal na katayuan sa bansa. Dito nabunyag na si Mayongja ay isang katutubong Tsino na ilegal na pumasok sa South Korea para sa isang mas magandang buhay. Sinabi rin sa kanya ng may-ari na tumakas ang kanyang asawa kasama ang ibang tao at dapat din niyang gawin iyon. Sa ibang lugar, umiiyak pa rin ang batang si Xiong Yi sa loob ng kotse, kaya inabutan siya ni Do Suk ng laruan para aliwin siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak dahil namimiss niya ang kanyang ina. Sa kabilang banda, naglakad si Mayongja papunta sa isang phone booth at tumawag ng tulong. Pinakalma siya ng taong nasa kabilang panig at nangakong magpapadala ng pera. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Mayongja at agad na tinawagan si Do Suk upang ipaalam na ibabalik nito ang pera kinabukasan. Paglabas niya ng booth, dumating ang 2 pulis at inaresto siya dahil sa pagiging ilegal na imigrante. Sa susunod na eksena, binigyan ni Do Suk ang batang babae ng kwarto para matulog. Naisip ni Jong Bi kung ano ang mangyayari kung pupunta si Mayongja sa pulisya. Ngunit sigurado si Do Suk na hindi niya gagawin yun dahil ilegal siyang naninirahan sa Korea. Kinabukasan, tumungo sina Do Suk at Jong Bi sa kanilang opisina, kung saan sila ay pinagalitan ng kanilang amo dahil sa pagkidnap sa batang babae. Sinabi ng galit na amo kay Do O na agad na ibalik ang batang babae at kunin ang pera. Habang inihahatid ni Do O ang batang babae pabalik sa kanyang ina, sila ay naipit sa trapiko. Naramdaman ang pagkakataon, binuksan ni Xiong Yi ang kotse at tumakas mula roon. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, hindi nahuli ni Do Suk at Jong Bi ang batang babae at kalaunan ay naiwasan niya sila. Pagkatapos ay naglakad pa uwi ang batang si Xiong Yi na may iisang sapatos lamang, ngunit labis na nalungkot ng matuklasan na wala roon ang kanyang ina. Sa susunod na eksena, tumungo si Do Suk sa istasyon ng pulisya, kung saan itinatapon si Mayongja. Doon, isiniwalat ni Mayongja na siya ay i-deport pabalik sa China. Nang tanungin tungkol sa pera, ibinigay ni Mayongja kay Do Suk ang numero ng tiyuhin ni Xiong Yi na si Choi, at sinabing babayaran niya ang utang at aalagaan din ang bata. Bago umalis, isang emosyonal na si Mayongja ang nagbigay kay Do Suk ng isang pager kasama ang isang larawan niya kasama si Xiong Yi. Sa ibang lugar, inimpake ni Xiong Yi ang kanyang mga gamit at lumabas ng bahay,
Nag-iwan ng isang mensahe na nagsasabing, "Hahanapin kita, nanay." Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Dusok sa bahay upang hanapin siya, ngunit ang sulat lamang ang kanyang natagpuan. Sa kabilang banda, naglakad si Xiongyi sa lungsod upang hanapin ang kanyang ina, na walang kamalayan sa katotohanan na hindi lamang niya iniwan ang lungsod, kundi pati na rin ang buong bansa. Naging gabi ang araw, ngunit patuloy pa rin ang kanyang paghahanap. Bigla, isang lasing na lalaki ang nagtangkang dukutin siya, ngunit buong tapang na dumating si Dusok sa tamang oras at sinaksak ang lalaki, pagkatapos ay ipinaalam niya sa batang babae na umalis na ang kanyang ina sa Korea, na nagpaiyak sa kanya. Nang makita ito, naawa si Dusok kay Xiongyi, kaya't ibinalik niya ito sa kanyang tahanan, habang hinihintay nila ang pagdating ng kanyang tiyuhin. Lumipas ang oras at nakita natin. Naging mas komportable na sina Xiongyi, kina Dusok at Jongbi. Isang araw, tinawagan ng tiyuhin ni Xiongyi si Dusok at sinabing susunduan niya si Xiongyi kinabukasan. Habang papalapit ang oras ng pag-alis, mas napalapit ang dalawa kay Xiongyi. Kaya naman, lumabas silang lahat at binilhan siya ng bagong damit. Habang pabalik, pabirong tinawag ng batang babae si Dusok na Park Xiongbo. Nang gabing yun, nagdala si Jungbi ng cake na may kandila bilang paggunita sa kanyang pamamaalam. Ngunit tila malungkot si Xiongyi dahil ayaw niya silang iwan. Kinabukasan, pumunta sina Dusok at Xiongyi sa hintuan ng boss upang salubungin ang tiyuhin ni Xiongyi. Binigyan ni Dusok si Xiongyi ng pager at sinabihan itong magpadala ng mensahe kung may problema siya. Binili rin niya ito ng CD player para mapakinggan nito ang mga kanta ng paborito niyang artista. Nang makita ang regalo, masayang niyakap ni Xiongyi si Dusok. Sakto naman, dumating ang tiyuhin ni Xiongyi at nagpakilala bilang si Choi Byung-dol. Inaangkin ni Choi na nakilala niya ang batang babae ngunit hindi niya matandaan ang pangalan nito. Hindi rin pamilyar si Xiongyi sa tiyuhin nito. Binayaran ni Choi ang utang at isinama si Xiongyi. Pero tila hindi masaya sina Dusok at Xiongyi sa kanilang paghihiwalay. Sa susunod na eksena, hindi makapag-concentrate si Dusok sa kanyang pang-araw-araw na gawain dahil namimiss niya ng husto si Xiongyi. Iminungkahi ni Jungbi na magmensahe siya kay Xiongyi ngunit nagkunwari si Dusok na maayos naman. Sa wakas ay naipon niya ang kanyang lakas ng loob para magmensahe dito ngunit walang natanggap na tugon. Nag-aalala, tinawagan niya ang bahay ni Choi ngunit ibinaba ng kanyang astumungo roon para makipagkita sa kanya. Naamoy niya ang isang malansa, hinanap niya ang address ni Choi at, noong una, sinabi ng matanda na si Xiongyi ay nakatira kasama ang isang mabuting pamilya ngunit nang lokohin siya ni Dusok, sa wakas ay isiniwalat niya na ipinagbili niya si Xiongyi sa halagang $300 lamang. Gayunpaman, hindi alam ni Choi ang lugar kung saan nanunuluyan ang batang babae. Sa susunod na eksena, nakita natin ang isang babaeng nagising na lasing at humihingi ng tubig na tinugon ni Xiongyi sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya ng tubig. Ang lugar ay tila isang bar at inutusan ng kabit si Xiongyi na gawin ang mga gawain tulad ng paglilinis ng kwarto, palikuran, mga pinggan, at iba pa. Sa kabila ng mahirap na trabaho, hindi nagsalita ang batang babae at nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Kalaunan, pumasok si Xiongyi sa kanyang kwarto, ninakaw ang isang telepono, at nag-iwan ng mensahe para sa kanyang ina, sinasabing pumunta siya agad. Sa ibang lugar, natagpuan ni Dusok ang pager sa loob ng backpack ni Xiongyi at natanggap ang mensahe nito. Agad siyang nag-reply sa kanya, ipinadala ang sarili niyang numero, ngunit nakalimutang ipadala ang area code. Kaya naman, nang matanggap ni Xiongyi ang mensahe at sinubukang makipag-ugnayan sa kanya, nabigo siya. Sa bar, inihagis ng isang lasing na lalaki ang kanyang baso sa dingding, na ikinasugat ng kalapit na si Xiongyi. Sa halip na dalhin siya sa ospital, tinapala na lang siya ng bar mistress ng makeup. Sa ibang lugar, sa wakas ay naalala ni Dusok na nakalimutan niyang banggitin ang area code, kaya nag-iwan siya ng isa pang mensahe at naghintay ng tawag. Maya-maya, sinagot ni Xiongyi ang kanyang tawag, umiiyak, at ipinaalam ang tungkol sa lokasyon nito sa Busan. Dahil sa pag-aalala, nangako si Dusok na susunduan siya at agad na umalis. Nang dumating sina Dusok at Jongbei sa bar, nagulat sila nang makita ang kalagayan ni Xiongyi. Agad na sinira ni Dusok ang pinto at iniligtas ang batang babae, na niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay hinawakan niya ang may-ari sa leeg at nagpas siyang bayaran ito para mabawi si Xiongyi. Kasunod nito, dinala ni Dusok si Xiongyi sa ospital, ibinenta pa niya ang kanyang sasakyan para matustusan ang mga gastusin,
Pagkatapos gumaling, sinubukan ni Dusok na ipasok siya sa paaralan. Ngunit tumanggi ang punong guro na tanggapin siya dahil hindi siya mamamayan ng Korea. Wala nang ibang pagpipilian. Inampon ni Dusok si Seong-yi at naging legal na ama nito. Kasunod nito, nagsimulang mamuhay ng normal si Seong-yi. Regular siyang pumapasok sa paaralan at mahusay din sa kanyang pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang batang babae at naging ganap na nasa hustong gulang. Si Seong-yi ay nag-aaral na ngayon sa kolehiyo kung saan kumukuha siya ng Chinese major. Isang gabi, dumating si Dusok sa gate ng paaralan sakay ng kanyang motorsiklo para sunduin si Seong-yi. Kasabay nito, lumitaw ang ina ni Seong-yi, ngunit umalis nang hindi niya ito nakikilala nang malaman niyang masaya ang buhay ng kanyang anak. Sa susunod na eksena, nag-alala si Dusok nang hindi makauwi si Seong-yi sa tamang oras isang gabi. Habang naghihintay siya ng may pagkabalisa, inihatid ng isang lalaki si Seong-yi pauwi habang karga ito dahil lasing ito. Sinimulan ni Dusok at Zhang Bei ang pag-interview sa lalaki at nalaman nilang isa itong mabuting tao na malapit ng maging doktor. Nang sandaling yun, nakatanggap si Dusok ng tawag mula sa lola ni Seong-yi na nagsabing bisitahin niya ang ina ni Seong-yi dahil malubha ang sakit nito. Nang marinig ito, hindi nag-aksaya ng oras sina Dusok at Seong-yi at sumakay ng eroplano patungong China upang salubungin si Mayongja. Nang sa wakas ay makilala ni Seong-yi ang kanyang ina, pareho silang umiyak habang magkayakap. Kalaunan, nagpahayag ng pasasalamat si Mayongja kay Dusok sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae. Nalaman din ni Dusok na ilang araw na lang ang natitira kay Mayongja bago siya pumanaw. Bago umalis, hiniling ni Mayongja kay Dusok na hanapin ang ama ni Seong-yi upang magkita silang dalawa. Pagka-uwi, napansin ni Seong-yi ang mga lumang sapatos ni Dusok at nagpas siyang bumili ng bagong pares para dito. Kaya, nagsimula siyang magtrabaho sa isang pabrika habang nagsisinungaling kay Dusok na pupunta ito sa isang school trip. Sa wakas, nakaipon siya ng sapat na pera para makabili ng bagong pares ng sapatos. Sa ibang lugar, habang hinahanap ni Dusok ang ama ni Seong-yi, nakaramdam ito ng matinding sakit sa ulo ngunit binaliwala ito at nagpatuloy sa paghahanap. Sa wakas ay natuntun niya ang ama ni Seong-yi ngunit natuklasan niyang kasal ito sa ibang babae at may anak. Sa kabila nito, tinupad niya ang kanyang pangako at pinagkasundo si Seong-yi sa hiwalay nitong ama. Habang nakikipag-usap si Seong-yi sa kanyang biolohikal na ama, umuwi si Dusok. Akala niya ay aalis si Seong-yi kasama ang kanyang tunay na ama ngunit natuwa siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Seong-yi na unang beses na tinawag siyang tatay. Tinanong niya kung bakit siya iniwan nito at hiniling na sunduin siya sa parehong lokasyon. Masayang pumayag si Dusok at sumakay sa parehong lokasyon ngunit habang nasa daan, nahihilo siya at nahulog mula sa kanyang tumatakbong motorsiklo. Hindi alam ang sitwasyon, patuloy na naghintay si Seong-yi. Pagkatapos ay bumalik ang pelikula sa kasalukuyan kung saan si Seong-yi ay nasa kotse kasama si Jong-bi. Hinahanap nila si Dusok sa nakalipas na 10 taon. Pumunta sila sa lugar kung saan nakakulong ang umano'y si Dusok, ngunit labis silang nalungkot nang malaman nilang hindi na ito ang parehong tao. At natuklasan na si Dusok ay may sakit sa utak. Hindi siya makapagsalita ngunit 2 salita lamang ang isinusulat niya sa kanyang tala-arawan, si Park Seong-bo at si Pon, kaya pinangalanan nila itong Park Seong-bo. Dinala sila ng isang manggagawa kay Dusok kung saan nila ito nakilala pagkatapos ng 10 taon. Nang makita siya, parehong umiyak sina Seong-yi at Jong-bi. Hindi sila nakilala ni Dusok, na matanda na ngayon, ngunit dala pa rin niya ang CD player ni Seong-yi. Habang naghahanda si Seong-yi na ibigay sa kanya ang sapatos na binili niya 10 taon na ang nakalilipas, nalaman niya na nag-iipon pala si Dusok para sa kanyang kinabukasan, lalong nagpaiyak ito sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama at nangakong aalagaan ito. Natapos ang pelikula habang umiiyak si Dusok sa tuwa, na nagpapahiwatig na sa wakas ay naalala na niya ang kanyang nawawalang anak na babae. Iyon lang ang lahat mula sa video, sana ay nagustuhan ninyo ito. Mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan kami. Mag-iwan din ng komento kung gusto mong i-recap namin ang paborito mong pelikula. Hanggang sa muli, ingat ka!